Litrato ng pamamaslang kay Jennifer Laude, hindi lamang ang mga lehitimong negosyo, kundi pati na rin yung iligal na kalakaran ng prostitusyon sa Olongapo City. At giit ng lokal na pamahalaan, hindi nila kinukonsinti ang prostitusyon sa lungsod at mahigpit daw nilang ipinatutupad ang hakbang para ma-monitor ang mga entertainer at ilang posibleng sex workers doon. Balita natin ni Howie Severino. Sentro ng komersyo ang Magsaysay Drive sa Olongapo City. Pero ang sigla ng lugar na ito hindi masisilayan tuwing umaga. Dahil tuwing gabi lamang nagpapakita ang alok nitong saya. Bukod kasi sa mga inuman, dinarayo ito dahil sa bentahan ng laman. Dito namin nakilala ang 18 taong gulang na si Sofia, isang transgender woman sex worker. Nung pumasok kami dito, hindi ko pa alam yung kalakaran, nakatanga pa ako noon. Tinitignan ko kung paano sila umeksena. Ang saya-saya pala umeksena. Tapos, ang babait pa ng mga kano. Pagka sama mo lang sila, bigyan ka na niya agad ng pera. Tuwing tanghali hanggang bago maghating gabi daw, malakas ang kita. Dahil ito ang liberty time ng mga US serviceman. Ito ang oras kung saan pwede silang makalabas ng Freeport. Pero tumumal na raw ang kanyang kita matapos ang pagpaslang sa transgender na si Jennifer Laude. Natakot na raw kasi ang mga foreigner na lumabas matapos ang insidente. Ang Amerika naman, pinagbawalan na munang bumaba ng barko ang mga serviceman. Sinabi naman ni US Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg, na pag-aaralan nila ang pagpapahigpit sa mga patakaran sa Liberty Time. Giniit naman niyang malaking tulong ang pagbisita ng mga US serviceman sa lokal na ekonomiya. Kamusta yung kita dito? Nga na. Kasi Wala ng mga Amerikano. Kasi malakas talaga kami kumita sa mga Amerikano. Tsaka malakas sila magbigay. magkano? Mga isang go pa lang sa Amerikano, 5,000 na agad. Mariing naninindigan ng pamunuan ng Olongapo City na hindi nila kinukonsinti ang prostitusyon sa lungsod. Pero hindi rin daw ibig sabihin na bulag sila sa realidad na ito. Kaya ang Olongapo City Health Office inoobliga ang lahat ng mga nagtatrabaho sa mga bar na kumuha ng pink card. Sa card na ito makikita ang health record ng isang tao. Mga entertainers, they get weekly smears, gram stain smears, cervical smears para dun sa mga women, and then urethral smears para sa mga men. They have that every week. No? From there, we monitor them kung ano ba sila, kung may problema or wala. Sa tala ng Olongapo City Health Office, nasa halos 1,500 katao ang may pink card. Pero ang datos na ito ay nagsasaad lamang ng bilang ng mga nagtatrabaho sa mga bar. At hindi tiyak kung sino o kung meron bang sex worker sa datos na ito. Si Sofia, dahil sa kalsada lang naghahanap ng mga customer, hindi alam kung ano ang pink card. Ang bar owner naman na si Josie, sinusunod ang patakarang ito ng lungsod. Hiling niya, paigtingin pa ng mga otoridad ang pagmamonitor sa mga sex worker na pag-gala-gala sa Magsaysay Drive dahil nakaapekto ito sa kanilang negosyo. Sa ngayon kasi, napakatumal na raw ng kita at luging-lugi na sila. Hinahanapan namin ng mga birth certificate. Para yun, kasi yan ang unang-unang hinahanap sa City Health. City Health, birth certificate, tapos picture 2x2. Ano na lang sila, pagbawalan, tapos ganyan, ibantayan ng mga pulis dyan sa pagdating na siyempre, may mga liberty, ganyan. Pag nakita na nakikipag-usap dyan sa simple system, dapat lahat yung na yan, may mga ID. Wala naman nagreklamo, tsaka wala pa naman ako nababalita. Natatakot, pero kailangan ko ng pera eh. Kaya iniisip ko na lang yung bahala na, tapos nagdadasal na lang ako pagkalis ko ng bahay. Masigla o matumal, malinaw na umaasa ang kapwa legal at iligal na kalakaran sa Olongapo sa mga barkong dumadaong mula Amerika. Howie Severino, GMA News.